Isip mo'y nalalakbay, nakatanaw sa kawalan. Iwas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay ko'y di mo na mamalaya. Sa bawat sandali, magdarating at papanaw mo. Tila parang kulang, kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. Kasi aswa ay wala ka sa iyong buhay. Para kang isang upang ligaw. Bukas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw buhay mo. Tila parang kulang, kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kamuluhan. Kung si Ashwa ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Tayo po ay tumayo at Yahweh Elohim, salamat sa iyo. Itinakda mo ako sa lugar na pinili mo. Ang iyong presensya at pagkakay mo, nakilala ko ang
maglingkod sa iyo, alang-alang sa kaligtasan ko. Alang-alang sa kaligtasan ko. Alang-alang sa kaligtasan ko. Tayo po ay manalangin. Dakilang Yahweh, Amang Banal, makapangyarihan sa lahat. Yahweh, Elyon, ang kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Ang ipinaglilingkuran at sinasamba. Narito po kami ngayong hapon, nagpapasalamat ng marami sapagkat kami ay pinagpapayan sa nagdaang linggo na naligtas kami sa mga kapahamakan. Maraming salamat po sa mga biyayang natanggap. Sa tubig, sa pagkain namin sinain at sa hangin na aming nalalanghap. Maraming salamat po. Nagpapahiwatig lang ng iyong kapangyarihan ay walang hanggan at napakadakila. Lahat ng iyong nilikha ay aming pinakikinabangan. Maraming salamat po sa mga ito. At sa hapong ito, bago kami magpatuloy, tangi po namin dalangin ang basbas at kapatawaran sa iyong pagtulang na nagawa. Sabi namin na sinasadya. At yung sinasadyawan po ay meron namin ang lubos sa kapatawaran kahapon ito. Pasalamatan din po namin ang mga tao na nandito ngayon na nais po kibahagi sa inyong mga banal na salita. Paglabayan po sila sa kanilang mga narinig na sana po ang matay sa kanilang puso't isipan na ang kaligtasan ay wala sa mga reliyon, kundi nasa iyong kapangyarihan sa pagtawag sa iyong dakila, banal na pangalan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ikaw ay binigay na sukat ikaligtas ng tao, kundi yan lang tumatawag sa iyong banal na pangalan, Yahweh, at siya aming tagapagligtas, siya sa tayo. Kaya po ang hiling namin, basbasan ang bawat isa ngayong hapon, basbas ng kaunawaan at kapatawaran, at paggabayan po kami ng sanarang ng oras ng buong hapon. Ang lahat po hinihiling natin, nadalanin sa banal na pangalan ay magtong anak na si Joshua ni Saya. Hallelujah. Purihin ang gabi sa mangyari. Hallelujah. Elohim, ikaw ang aming salita. Bago po natin magpasapra po siya na para sa pagbabahagi. Kami pa lang po nandiyan maghahandog ng awit na nung revival, pangungkos na ipatungkol ko yun. Hindi lang ako kasama na si Sarina ng Sarina po talaga ang Pastor Aisha. Hindi lang namin awit kasi marami talagang gusto maghandog ng time na yung awit. Kaya sabi nga namin ni Janine, then sakto atang nakaitim tayo. Kasi yung kanta yun ay patungkol sa gagamitin kasi yung kapatid may yung mga kapatid sa pananampalataya. Sabi ko, sakto dyan yung nakaitim tayo. Pero wala ko nang ako. Ano sakto na ko Uniform. Ay may katapusan, kahit iwasan sila. Ang ating
Kasi pwede yung kantayin natin nila, sakto pa lang kayo. Pero yun po ay ginawa namin para hindi tayo manghiram ng awitin nila sa iba. Kaya yung katulad sila brother, kaya sinagawa man sila sa mga bata, yung alay na bata, yun po ay effort po ng mga kabataan. At yun ay dahil sa tulong ng Holy Spirit na isinagkaloob niya talaga sa amin. Kaya ngayon po, tawagin po natin si sister na galing pa sa Laguna at nandito para magbigay ng ihahandog na awitin para sa Laguna. Para sa mangyari. Nabigla na naman si Sister Agus. Dapat sana, ang nirequest ni Nina, yung ginawa natin nila Sister Daniel. Lahat niya si Sister Daniel, oh. Susunod. Lagi si Brother Daniel. Ano sunod? Maalis yan. Hindi man na niya. Nabigla nga yan tuloy si Sister Agus. Laging handa man yan. Laging handa yan si sister. Basta may cellphone lang. Bakit po nitong awitin namin na inaisulat ko, ito po ay ikaw ang Elohim ng buhay. Ito po ang pamagat dito ng awitin. Ang ganap po ang awitin namin dahil hindi pa kabisado yung iba. Hindi po kabisado.
Rosita. Yun, ang mabait ka. Sige na, Ay, na John. Wait lang, hindi ko alam mo. patagal ka. Kayo pala ang igawan. Oy, baka mag-iipin. Sabi ni Sister. Sunod mo si Sister Len. Si Ay, Sister Nora ng Kapalawan. Yan, dalawa sila na. Aming handog sa'yo, tanggapin ang buhay na ito. Biyaya mo ay namula sa'yo, Ama, ito ay dingding mo. Sa bawat daan ay balakid man, kapangyarihan mo ang gagabay. Bawat batang ito, handog namin sa'yo, upang mabuhay sa pag-ibig mo. Lumalapit sa'yo, bawat daan ay balakid man, kapangyarihan mo ang gagabay. Bawat batang ito, handog namin sa'yo, upang mabuhay sa pag-ibig mo. Bawat daan may balakid man, kapangyarihan mo ang gagabay. Bawat batang ito, handog namin sa'yo, upang mabuhay sa pag-ibig mo. Mabuhay sa pag-ibig mo. Mabuhay sa pag-ibig mo. Parang dumadami ang panahon. Muli isang magandang hapon sa lahat. At purihin natin muli ang ating Ama. Hallelujah! Tunay na ang sandigan natin ay si Yahweh Elohim. Ang lahat ng bagay dapat sa Kanya.
Ngayon hapon po, tuwing hapon po, talagyan po ng siriwang sa hapon ay pagsamba at pagparangal sa ating tagapagligtas at mangyari, yun po ang aming paghapon. Pagpaparangal kay mangyari at kanyang bukod. Maganda naman umawit sila kasi yung awit sa pamamaalam talagang nakakapangwa yun. At mabutit may sumunod na dalawa. Kasi kumuha na, emotional lang naman yung akin. Huwag kayo malo sa akin kasi ang emotional na tao, totoo yun, hindi sa pupunod. Kapag nararamdaman ko kasi talagang ginagawa, kapag nararamdaman ko talagang hindi ko yun maaalis. Kaya kung ako may naiiyak, ay ramdam ko yun. Hindi yung plastic, kasi pag plastic, tatapang-tapangan pero di naman pala. Paliwanag lang. Noong nakaraan Sabado po, pinag-aralan natin ang kabanalan ng ating iyakin. Sunod ay ang kabanalan ng mga tauhan niya. Sunod po yung kagamitan, mga banal na kagamitan. At sunod na tinalaga din natin ng Sabado ay yung At ang huli na tinalakay natin ng Sabado ay kabanalan, pamumuhay na may kabanalan. At sa totoo lang po, pag pinagnilay-nilayan natin, pag inisip-isip natin, talagang mahirap yun. Mahirap yung maging pagpapakabanal. Kasi nga kung marami tayong gamit, marami meron tayong isip, kung anong bagay, nakakahadlang din po yun sa ating mga gawain. Kaya talagang tama din pala na kaya pala tayo pinapalitan sa mundo. Kasi doon wala ka nang, hindi mo makagamit yung mga gadgets, talagang magagawa natin yun. Dahil kung hindi, mahihirapan at madidisip pa kung sakali. Kaya sabi nga, mag-ingat dahil yung mga tinawag na, hinirang na, may pag-asa pang palaslan. Kaya ingatan po natin at totoo yung sinasabi, kahit tayo, huwag tayo masaktan. Kung sa Sabado matutuloy, ang gagawin po natin, kung halimbawa makatawid na kayo sa pulo, ang gagawin natin doon ay Bible quiz, Bible study at lahat. Hindi yung leisure. Kasi kung isipin natin leisure, yung leisure pang yung pangkaaliwan, pang sarili. So ang gagawin natin pangkaaliwan, biblical. Kahit hindi naman natin gamitin, marami tayong pwedeng gamitin doon at gawain. Kasama ang video. So brother Ising, di kami gagawa ng labag sa banal na araw sa apat. So, marami naman po na pwedeng gamitin. Kasi mula pa nung tayo na bata pa tayo, isbigyan daming activity para sa kabataan. At gawa natin ang iba. Kung iba nga nagagawa ng magandang kanta, ay yun pa. Gawa din natin ang magandang bagay. Kasi kaninigaya, ikaluluwalhati ng hindi ng ating sarili, kundi ng ating amang Yahweh at si Yahushua Messiah. Yun ang ating gagawin. Yung kabataan natin natin na wala yata yan ating yung kalahati mati sila dito at tayo naman dito. Kasi kaya sabay. Ginagagawin natin ang pagpapalakas sa mga kapatid sapagkat may time pa. Kasi bawal pag wala ng time at hinahanap tayo, nakapagbahagi tayo sa kanila. At hindi lang yun sa kanyang pamilya. Kung hindi man natin siyempre step by step lamang din kasi mahirap din ang pera din lagi ang gagalawin natin. So, dahil may silang naman ang naihanda, kaya matarito yung itong matapos. Kung may kabanalan noon, ay tayo naman ngayon ay tungkol sa pagpapabanal. Paano tayo maging, paano yung pagpapabanal na yan? Kasi yun nga rin ang hangganan ng pananampalataya bago siya dumating.
para tayo maging ng mga perfect. Kung hindi na perfect ang pananampalataya, di pa rin sa darating. At pag dating ng hangganan yun, ay tapos ang gawain, at darating na siya. Pero daraan pa tayo ng mahigpit na pagsubok at kapighatian. At doon na ba tayo maging matibay? Paano tayo makakatatag doon? Kung di tayo dadaan doon. Ay, yung inanta kanina, yung maraming hadlang. Yung huli yung kinanta, may mga hadlang man. Sino daw ang magtuturo sa atin? Maraming obstacle. At maraming mga bagay na maaaring ikarapa. Pero sana ay huwag na natin siyangin ang mahabang panahon natin na ginagawa. Ang isipin natin ay yung pupunta doon. Kasi kung iisipin natin ngayon lang, ay madali naman gumawa ng kasalanan, mga bagay na pang sarili pang sanlukan. Pero ang gawain pagpupukanan ay mahirap, kaya tutukan natin lang yung ating pag-aaral ngayon. Magsimula po tayo sa unang Thessalonica 5:21 hanggang 23. At kanina po sa bisita natin ay paliwanag na po yung pangalan, pwede pa yung dagdagan sa ibang panahon. Dahil na ito naman ang pwede pa natin po kung nais pa rin po na pagpatuloy ang pag-aaral. Basahin po natin ang 21 muna. Ang sabi dito po, sa mga baguhan din po, ganito rin yan, sabi dito, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Pinapasubukan naman po ang lahat ng bagay, pero ingatan yung mabuti. Yung nasa atin na ingatan natin. Ang 22, layunin ang bawat anyo ng masama. Ayan nga po, ang daan sa pagpapagawa, lalayuan ang anyo ng masama. Bawat anyo. Napakarami pong anyo ng kasamaan na pinapaiwasan sa atin. Dahil kasi ang sa ginagawa lang natin, maintindihan na yung parang iniisip natin ay, bahala na siya niya, basta. Pero sabi na, layuan yung anyo. Kung alam natin hindi maganda, huwag natin tuloy. Kung alam natin magkakabuti, gawin natin. At sa 23, at pagkabanalin kayong lubos ng iluhin ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan pagparito ng ating Yahushua Misaya. Iba ang banggit ay Masiya. Yahushua Masiya. Ano pong iingatan natin? Pagkabanalin tayong lubos ng Yahweh ng kapayapaan. At kasamang espiritu at kaluluwa at katawan, ingatang buo. Bakit po pinapaingatang buo? Kasi yun nga, yung katawan natin nandito, pero yung isip natin ay hindi wala yun sa ating katawan. Kaya dapat buo, hindi nagkakahiwalay. Walang kapintasan hanggang sa dumating, Yahushua Misaya. Sabi ko nga yung mga may mga nakakagawa lang doon, yung malapit ng magpaalam. Nagagawa nila yun. Pero dapat magawa natin hindi sa katapusan kasi di natin alam ang ating buhay. Di natin alam kung kailan tayo kukunin. May nakalagay nga doon hanggang 70 years old o 60 lang sa Bible. Hanggang 60 taon na lang ang ating buhay. Pero ito mga lampas tayo, itong mga pinanggit kayo nang nalampas tayo doon sa 60. Kasi 65 na ito ngayong June. O si sister pala ay 65 na. Ay iba naman ay, kumbaga sa ay, sabi nga ng mga ibang salita, ay nahihiram na lang yan ng panahon. Nakalampas na sila doon sa takda. So yung mga nakalampas sa takda, pagpatuloy natin ang ating buhay sapagkat wala nang hihigit pa, kundi ang manampalataya at manalig sa ating tagapagligtas. Ang bayan ni Yahweh bilang mga banal, awit 16, 1-3. Tingnan natin ang awit 16, 1-3.
sinasabi doon, ano ka po sinasabi? Katulad kanina, yung nabanggit natin sa ulo ko sa rin, pinaiingatan pa rin. Ingatan mo ako, O Yahweh, sapagkat sa iyo nangangandong ako. O kaluluwa ko, iyong sinabi sa Yahweh, ito ay aking iluhin. Ako'y walang kabutihan liban sa iyo. Tungkol sa mga panalo na nga sa lupa, sila ang marinilag ng kinagulusan ko. Marami naman pala pong banal. At kung tayo isa na doon, ay di salamat na tayo isang banal at kinalulugdan pala ng mga Yahweh ang mga banal. Kaya ingatan po natin at magpatulong. Sabi nga, doon sa at nangandun tayo kay Amang Yahweh, magpatulong tayo sa Kanya. Kasi kung wala tayong katulong, kung ano inaras kayo natin ulit, yung mga balakid, di natin malalampasan. Baka tayo pa yung magpasabit, di na tayo makaalis. So, ingatan mo ako, Yahweh. Dalangin natin na tayo ingatan. Kasi kung di tayo magdadalangin, katulad din po yun, hingi ka ng hingi. Kaya hindi ka naman gusto mo makatanggap, ayaw mo naman humingi. Kaya sa humingi ka, ikaw ay bibigyan. Tumawag ka, ikaw ay sasagutin. Kasi kailangan natin, sa pagtawag po, panalangin nyo para sagutin tayo. Pag pumunta mo sa bahay, para ikaw ay kausapin ng may-ari ng bahay, magpatog tayo. Lalong-lalo na. So, ang kakausapin natin mamaya ay si Amang Yahweh. At pagbubusan niya tayo sa ating mga hinahin. At sabi nga, ang kinalulugan ni Amang Yahweh ay ang mga banal na andito pa sa lupa. Kaya kasama tayo doon. Isipin natin na tayo kasama. Huwag tayong sana. Pag may salay, may isabit. Dapat ay sana kasama. Tayo kasama doon. 34:9 ang awit ko rin. Sabi doon, o mga takot kayo kay Yahweh, kayo mga banal niya. Kapag walang kakulangan sa kanya, lalo tatakot sa kanya. Ito yung bahagi ng pinabisa natin noon ng mga nagkaroon ng prize. Ulitin natin, o mga takot kayo kay Yahweh, kayo mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila, natatakot sa kanya. Hindi na para tayo kukulangin. At naramdaman ko rin yun na hindi naman na kinukulang. Kaya lang huwag tayo magpabaya dahil baka mangyari yung kinatatakutan. So, kung tayo banal, huwag tayo matakot. Isipin natin na siya ay nandyan. Sa awit pa rin, 149.5. Sabi po doon ay, pumuri na ba ang mga banal sa kaluwalhatian? Magsiawit sila sa galagan sa kanilang mga higaan. O kahit nang sa higaan pa tayo, ay tayo magpuri at mag-awit. Habang pag madaling araw nakadalasan sa mga may mga kulang na, gising na yan, dapat ang diwa natin nag-aawit na ng papuri sa kanya. Sabi nga, pumuri na ba ang mga banal sa kaluwalhatian? Pagpupuri na, pag nakalala yung mga kanta, kasi nga yung awit na, yung unang natin inawit, purin, Yahweh Elohim, kung maghapon, nasa utak, di na ba, maliban na lang may ibang narinig na kanta. Kaya po yun sa ordinary, tagal din marin. Kaya, ang paging banal po ay nagagawa natin, pag-isarap pagbabasa at pang-awiting papuri sa kanya. Sabi nga dito, meron po may mga history mo ba? At hindi ka marunong, himig-himig ka lang. At dumako naman tayo sa gawa, 9:32 at 2. Basahin ko lang 32. At nangyari na sa paggalakad ni Pedro sa lahat ng dakos ay naparoon naman sa mga banal na nananahan sa liga. Ano pa naman pala ng ay napakarami ng mga banal ng panahon. At natakbuhan niya ni Pedro sa kanyang paglalakbay. At sabi nga, yung mga banal na yun ay nabalsag sa buong hukis at marami ang nagsampalataya kay Yahweh. Kaya
marami ng mga banal naman. Kaya hindi lang kung magbibilang tayo, pero marami na. Yung panahon nila, mga apostol, at panahon ni Pablo, ay marami ng mga naging banal naman. At sila naman ngayon ay kung hahanapin natin, mamaya paano sila yung nakahanda na. Kaya tingnan natin ang Roma 1:7. So, ano sinasabi sa Roma 1:7? Sabi doon ay, sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ni Yahweh, tinawag ng mga banal, sabay niyo naman ang biyaya at kapayapaan, dahil sa Elohim at ng ating Ama at ni Yahshua Messiah. Yan, yung mga taga-Roma, ay maraming mga banal din ang taga-Roma. So, kaya magbahala, marami tayong mga kasama. Makikilala din po natin yan pag tayo natin sa bahagi sa kanyang kaharian. Gusto rin ito, uno, sino natin ang gusto rin ito. At yung mga banal pa rin yan. Sabi dito, sabay niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Yahweh ng ating Ama. Uno para? Uno. Si Pablo, napasal niya sa Messiah sa pagitan ng kalooban ni Yahweh, si Timoteo na ating kapatid sa kongregasyon ng Yahweh sa Corinto, sa lakip ng lahat ng banal na nasa buong Akaya. Marami para noon sa Corinto, kaya sa Akaya. At maraming mga banal na doon yung mga panahon pa. Tingnan natin sa Efeso yung mga banal doon. Nilalagay natin yung mga banal. Kaya nga kayo mapunta sa dalag, may isang banal na kayong aaluin. Sabi dito si Pablo na po sa Niyasya na pagkita ng kalooban ng Yahweh sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kayo sa Messiah. Yung mga banal at tapat ay ating dinadalaw. Hindi mo nila kasama ang buong pamilya, at least mayroong isa. Ano ba ang hinahanap? Yung mga marami o yung munang isa? Siyempre isa-isa na muna. Mahirap makatagpo ng marami na nagkakaisa, sabi nga sa awit 1:3:1. At makatagpo lang tayo na pag tayo nakapunta sa dating. Marami, pambihira. Marami mga madaling manampalataya doon. Pero sa mga, kung tayo pupunta sa mga matataas sa tao, wala tayong makukuha. Tingnan natin ang banal sa Efeso, ay Filipos 4:22. Sabi doon, binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na sa mga kasambahay ni Jesus. Yan. Kaya kailangan din natin nga, kahit nag-iisa nga, isang sambahayan ito na binabati. Sa 21, batiin rin ang mga banal kay Yahshua Messiah. Binabati kayo ng mga kapatid sa kasama ko, kaya dapat talaga may kasama tayo. Iba ang nag-iisa, iba yung may kasama. Kasi pag nag-iisa, ibang hindi ko alam kung pero kadalasan ng banal. Yung mga inalagaan ko yun, ay nag-iisa sila sa apat at lugar. At kaya ulit nga dahil sa panahon. Nagkakaroon ng pamilya, nagkakalayo-layo. Puro sa 1:12, tingnan natin ang 12. Na magpasalamat sa Ama na nabaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Dahil mga banal sa kaliwanagan. Dahil di tayo nagtuturo ng kasinungalingan. Kasi ang sinungaling ay hindi makakapasok sa kanyang kaharian. Tandaan natin yan, ang mga sinungaling ay di pwede. Walang pasis yan punta sa kanyang kaharian sa langit. Pero yung mga mapagpakumbaba ay may pasis yan, makakarating yan. Pero hindi tayo madaan ha, kaya kibuloy, wala tayong ganun. Wala tayong kibuloy, kundi kay Yahshua Messiah. Ang ating pasis, pananampalataya kay Yahshua Messiah at kanyang amang si Amang Yahweh. Yun, may meron tayo ng pag-asa. Pilimon 5:7, isang ano lang yan. Isang aklat na may Pagkasan natin si Pilimon 5:7. Pagkabalita ko ng inyong pag-ibig at ng pananampalataya sa Yahweh at sa lahat ng mga banal. Sa
Sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa inyong pag-ibig sapagkat mga puso ng mga banal ay naginawahan sa pamagitan mo, kapatid. Kaya po maganda yung ginagawa natin. Kaya pag may nabalitaan tayo na kapatid, ay puntahan natin. Kaya nga, aalipin natin sila. Kaya sabi sa 7, nakakagalak naman yung sa puso ng dadalawin. Sapagkat, nagiginawahan ang kapatid na ito kapag ating dinalaw. Pero may mga tao nga na hindi na nadadalaw, pero hindi nagbabago. At itong matumitibay pa. Tulad ni Sister Eden, Presyawi, nandito ka. Ang sagot mo palagi, malayo, malapit na. Kaya sana po lagi na. Kasi totoo naman na yung nag-iisa, kahit pa totoo yan, may kapanglawan din yan. Naramdaman. Kaya kailangan din natin ng pagpapalagasan sa isa't isa, pagpapatibayan. Mga sa high school, meron tinatawag na patiribayan. Kailangan din natin ng patiribayan. Dalawan sa bawat isa, maganda po yun. Pagpapatibay sa ating pananampalataya. Tingnan natin ang pahayag 11:18. Tungkol yan sa mga banal pa rin. 11:18. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot. At ang panahon ng mga patay o pang mga hatulan. At ang panahon ng pamibigay mo ng gating para sa iyong mga alipin ng mga propeta. At sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki at upang ipahamak mo ang mga nagpahamak ng lupa. Kaya nga naalaala natin palagi yung paano ka makakatayo kung nagagalit tayo. Nagalit siya, naaalala natin na nagalit siya ang mangyari sa unang nilalang, ginunaw niya yung mundo. Pero at dahil, nagsisi pa. Nagsisi siya. Pero kung hindi naman yung ginawa, ay puro kasamaan na. Wala. Ang ginawa kasi ng tao nung nakita lang yun, na patayan na lang. Ang libangan nila, magpatayan. Yung bagay na hindi ka nakakalugot. Kaya nalungkot siya nung dalangin na yun. Bakit gano'n yung nangyari yung dalangin niya? Maaaring gawa nung siya, maaaring si Cain nung sabihin niya, sana na lang, pero hindi talaga natin pwedeng pangunahan. Kasi si Cain ang naging dahilan kung bakit ang masasama yung mga naging bunga ng panahon. Kasi sabi na, sa pa rin naman nagpahintulog ng magkialam tayo kayo, ay matubling para sa Pero ang nangyari naman, ganun. Siguro, sa nangyari, trinayang din niya kung paano ang resulta nung walang tumatawag sa kanya. Kilala nakita ang tumatawag sa kanya, sa pamilya lang. So ngayon panahon din po, ganun din. May pamilya, buong sama-sama, naglilingkod, at meron naman sa buong pamilya. Kung bakit, kala mo sama-sama, hindi pala. Kasi darating araw at dahil ko, namatay yung isa, naubos ang mga lahat ng natira. Dahil hindi pala, masumpin. At pala magkasama sa bahay, boom. Hindi tama ang mga palakad siguro ang nangyari. Sana huwag naman mangyari sa atin. Sana yung mga sana natin ay laging isang magandang dahilan. Ang Misaya ay binabanal niya Yahweh. Natin sa 1:17-17. Ay ito na po yung huling bahagi. Ang Misaya ay binabanal niya Yahweh. 1:17-19. Agad sa pasabi, pagkapadalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ulitin po natin, pagkapadalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang gawin din, kung parang ako'y iyong sinubos sa limutan, at siya suwayo. Sila'y gayon din, sinusubog mo sa sanlimutan. 19, at dahil sa kanila, pinabanal ko
ang aking sarili upang sila naman ay magpakapanal na katotohanan. Sino po ang sasalita? Si Yahweh Messiah mismo. Na yung pagkasugo niya ay di ang Yahweh ay sinusugong banal. Sabi niya, papadalin sa katotohanan. Hanggang siya ay katotohanan. Ang katotohanan lang ang tawag ko sa akin, walang ibang katotohanan kundi siya sa Messiah. Kung hindi dahil sa kanya, wala na tayo sa pag-asa. Subalit dahil sa kanya, inilis lang kanyang buhay, tayo nagkapag-asa. Kaya maraming salamat sa kanya. Gawa 20:32, tingnan natin. Kaya pasalamatan natin ang nagbigay ng pag-asa. Gawa 20:32, ang sabi ay, at ngayon, ipinagtatagubilin po kayo sa Elohim at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Si Arian ay tinatagubilin. Kaya may mga leader naman tayo. Ingat mga leader, ingatan natin ang mga lauhan natin. Kasi nasa atin ang nakasalala yun. At yun naman po iba, pasaway naman, pag sinasabihan. At huwag mag-iinom ng purok masakit ang kalooban sapagkat sabayin natin ang kapatid natin kung siya ay nagkakamali o may ibang hindi related sa ating pananampalataya. 26:18, gawa pa rin. Sabi doon, upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Elohim upang sila magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana kasamahan ng mga pinapaging banal sa pagitan ng palataya ng pananampalataya. Kaya sumasabi po na kailangan natin kaya ano pag ang pangit sabihin ang sinabihan ko na pero binagbago. Sabihin, bilang mga leader, kailangan natin sabihan at ituwid ang nagkakamali at kung nagagalit kayo, paano matawid ang mali kung di ka sasabihan? Kaya anong nangyari, hindi naman kayang ituwid, ay nagawa ng sarili ng daigdig at hindi maganda yun. Kailangan pag sinabi, bilang elder, pag may nag-confessal sa iyo, nag-confess na ganito siya. Dapat, pag-aralan, hindi yung pabayaan. Kasi pag pinabayaan natin, sinong sisihin, pag ng araw, ikaw na leader. Kasi di mo ginagawa yung bahagi mo, kundi ikaw pa yung ikaw na leader sa pang nasunod. Mali yun. Ang leader po ay dapat siya nagpapalakad ng tama, hindi sumusunod sa sinasabi ng isa. Next, dapat may sarili kang panindigan sa ikabubuti lang. Paano nga may didilot ang mata? Kung di mo nga sinabihan ng ay nakalagay kasi dyan sa Galacia, huwag kayong makasama dun sa mga taong gano'n. Galacia, 5:19, huwag kayong makasama dun sa mga mapakiakid. At kaya nga nakikiakid, magaling ang busis na, kaya nga ang dami na nakukumali. Kung kailangan ay, tingnan mo kung tama yung ginagawa. Kung hindi pa yun, kasama dahil na nakakibat sa Galacia, yung pinagpinagpin. At kapag tayo nakisama doon, apektado tayo ng bagsak tayo. Hindi tayo makakating sa Galacia 5:22. Importante, Galacia 5:22 sapagkat naroon yung pag-ibig, pagpapakumbaba, pagpahinuhod, kung ano yun, ano pa, magbigay daw kayo, kung nakalaran pa, ang balo. Kapayapaan, kasi lungsabi rin pa, meron pa tayo doon. Sinasaya natin yun. Yung importante sa atin, para makamit natin ang kabanalan. So ano nga po, Brother Hyacinth, number 1?
Ay, pag-ibig ay yun ang buong. Sunod rin sa mga pag-ibig ay ano na, ulit kasunod. Sunod? Natatuwaan. Ipa. At yung panghuli ay, yan po yung importante na hindi tayo dapat masaklaw. Kasi yung pag doon tayo sa itaas, talagang wala. Tama ka natin sa kanin. Kasi sa ating paruroonan, kahit ano pang nangyari, ay dapat makating tayo sa paruroonan natin. Roma 15:16, pinanta Roma 15:16. Upang ako'y maging ministro ninyo. Upang ministro sa mahintin ng mga masiwa sa Ebanghelyo ni Yahweh, upang ako hintin ay maging kalugod-lugod na handog, palibhasa ay pinapaging banal ng banal na Espiritu. So ang banal na Espiritu pala ang ngayon magpapabanal doon sa mga hintin. Kaya tayo nandito. Dahil tayo mga hintin, ay pinapaging banal ng banal na Espiritu. At higit sa lahat, talagang kailangan natin tumawag sa banal na Espiritu upang siya naman ay gumabay sa atin. At yung mga nangangasiwa ng kapulungan ito ay patuloy lang. Huwag nating pabayaan ng mga kapatid. At maging kalugod na handog tayo sa banal na Espiritu na siya nagpapabanal sa atin. Ulo ko rin ito, ulo dos ulit. Sa kapulungan ng Yahweh na nasa Korinto, sa makatutbugay sa mga pinapaging banal kayo sa Bisaya na tinatawag ng mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, ang pangalan ng ating sa Bisaya, na kanilang ating pinuhin. Yung sa Korinto, ang ganda ng ginagawa nila. Sila pinapaging banal, tinawag ng mga banal, kasama ng lahat sa bawat dako. Kaya kung minsan pag tayo nananalangin, kasama na yung kasama na nasa iba't iba lugar. Pag tayo nananalangin, sapagkat sila ay mga tinawag, mga banal kasama rin natin. Uno ko rin po sa Estos, sa Iris 12. Sabi doon, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid. Ngunit hindi lahat ay mararapat. Ang lahat ng bagay sa akin ay matuwid. Ngunit hindi ako nasasakop sa kapangyarihan ng anuman. May mga bagay na matuwid, pero hindi lahat ay nararapat. Kaya tingnan natin nga rin yung pagkaiba na mabuti at masama at para alam natin ay maganda pero hindi pala dapat. Ngunit hindi lahat ay at lahat ang bagay sa aking matuwid, ngunit hindi ako sasakop sa kapangyarihan ng anuman. Kung sakali, maganda naman yung layunin, pero hindi maganda, alam mo, na hindi maganda ang kalalabasan. Huwag na tayo pasakot doon. At may mga gayang bagay. At sila kadalasan, kumupag sa political world. 2 Thessalonica 2:13. Ay, dalawa na lamang. Sabi noon, ngunit kami ay narapat magpasalamat sa Elohim dahil sa inyong mga kapatid na minamahal ng Yahweh sa pagkahirang sa inyo ng Elohim buhat ng pasimula, kaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. At lagi po kasama yung katotohanan. Pagpapanal sa katotohanan. Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Lagi po kasama natin pananampalataya sa katotohanan. Sapagkat tulong tayo. At panghuli, 1 Pedro 1:2.
sabi doon, ayon sa paunang kaalaman, ni Yahweh Ama sa pagpabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga bisika ng dugo ni Yeshua, biyaya at kapayapanawa ang sa inyo ay sumakanan. Ayun din po nga aking masasabi sa inyo, yung pagpapabandal ng Espiritu ay at patuloy lang tayo sa mga tayo, mga nabautismuhan na kayo sa Bisaya, ay huwag natin yan, waling bahala. At yung kapayapanawa at ang pagkakaisa ay kalagana sa bawat. Tayo po dadako na sa pagkipag-usap sa ayan muna. Response muna tayo. Bago tayo magkipag-usap, kaya ang mangyari. Kahit ito ngayon para sa ating response. Hanggang na po sa tayo po nung patuloy. Sabay-sabay natin, ingatan mo ako o Yahweh. Ingatan mo ako o Yahweh sapagkat sa iyo namamanong ako. Simulan po natin, o kaluluwa ko, iyong sinabi kay Yahweh, ikaw ay aking Elohim. Ako'y walang kaputihan liban sa iyo. Tungkol sa mga banal na mga kalupa, sila ang marilag na mga pinalulutan kong Krispan. Ingatan mo ako, O Yahweh, sapagkat sa iyo namamanong ako. Ang mga kalumbayan nila ay dadami na nanggahandog sa ibang Elohim. Ang kanilang inuming handog na dugo ay hindi ko ihahandog. Hindi sasanggitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga lahi. Ingatan mo ako, O Yahweh, sapagkat sa iyo namamanong ako. Ang Yahweh ay isang bahagi ng aking mana at ng aking saro. Yung inaalalayan ng aking kasalanan. Aris pa? Ingatan mo ako, O Yahweh, sapagkat sa iyo namamanong ako. Ang pising panukat ay nangahulog sa akin sa mga maligayang dako. Oo, ako'y may mainam na mana. Aking bungkulin ang Yahweh na bibigay sa akin ng payo. Oo, tinuruan ako sa gabi ng aking puso. Ingatan mo ako, O Yahweh, sapagkat sa iyo namamanong ako. Aking inilagay na lagi ang Yahweh sa harap ko. Sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Ingatan mo ako, O Yahweh, sapagkat sa iyo namamanong ako. Kaya ang aking puso ay masaya, at ang aking kalalahakian ay nagagalak. Ang aking namang katawan ay nasahang siwasay. Ingatan mo ako, O Yahweh, sapagkat sa iyo namamanong ako. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Siyol. Hindi mo matitiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ingatan mo ako, O Yahweh, sapagkat sa iyo namamanong ako. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapustusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Tayo pa dadako na sa ating pag-ipag-usap sa ating Yahweh at ang ating mga kahilingan at karaingan ay ating ibulog sa Kanya upang magkaroon ng kalunasan. Higit sa lahat, may karamdaman.
Dakila namin Amang Yahweh banal, makapangyarihan sa lahat. Ngayon po ay pinupuri namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu nagbibigay sa amin ang kaunawaan at napakagana. Ang dalawang Espiritu na siyang gumagabay sa amin ay aming pinasasalamatan. Patuloy namin dinadalangin na ang dalawang Espiritu ay sa amin gumabay. Alam namin ang katotohanan na iyong salita ay aming pinananaw. Dahil ang katotohanan na sinasabi mo ay hindi walang pagkamali. Tunay. Kaya patuloy namin ginagawa at sinasamba kayo sa aming espiritu. Kayo po ay nakalambana sa aming puso sapagkat ito ang templo na iyong pinagkaroon. Ang templo na kung saan naroon ang iyong na pangalan sa aming puso at isipan. Ay hindi na namin kailangan ang mga bagay nasa kapaligiran sapagkat kayo mismo ang nasa aming puso. Purihin ka po ahag ang mangyari. Purihin ka ayaw sa Misaya. Nagbibigay sa amin ng lakas sa bawat araw. Aking matatag ang bawat isa alam-alam sa iyong panunod. Salamin po namin sa akin ito na kung may karamdaman ang bawat isa ay huwag pagalingin mula sa kabataan hanggang sa may gulang na lahat po ay inyong kalingahin na gumaling. Naibig po ang nilingkod na may karamdaman inyong pong pagalingin. Natin mahal sa buhay na may karamdaman inyong pong pagalingin. Ang po isipan po namin ang mga kahinaan din ay inyong palakasin at pagalingin. Yun po ang aming dalangin na kami pagalingin sa magitan ng iyong dakila at banal na kapangyarihan. Nadalangin din po namin ang mga kapatiran sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako. Na sila man po ay inyong palakasin at tulungan na maging banal alang-alang sa inyong pagluban. Upang kami ay makatayo, matatag, matibay, nasasalubong sa inyong pagdating. At yan po ang aming dalangin, nabigyan kami ng kalakasan, ng loob, din ang mayroong katawang ito para kasilbin upang sa aming paggawa sa araw-araw ay magawa namin ang mga bagay na dapat namin gampanan alang-alang sa aming pagbubuhay. Basbasan po ang pagpala ng bawat isa ngayong hapon hanggang sa darating na araw. At nabayan po ang bawat isa sa pag-uwi. Mapasubunawa kami ng biyaya sa kaipaan sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Yesu Misaya. Amen. Amrin natin po rin ang ating Amang Yahweh. Hallelujah! Paritin po natin ang salamat sa Yahweh. Natutunan kong
sa puso kong naninimbing, pangako mo, O Yahweh, nalilimutan ko. Salamat, Yahweh, sa tagumpay na dulot mo, at isusuko sa iyo lahat sa buhay ko. Salamat din sa paglipas nitong bagyo. Mukha mo'y namamalas ko, Yahweh ang pagmamahal. Sa sarili ko nito ay tunay na di ko kayang tiisin ang kailangan ko ay tulong mo. Ang pagsubok na dumating sa puso kong naninimbing, pangako mo, O Yahweh, nalilimutan ko. Pangako mo, O Yahweh, nalilimutan ko. Ulit dalangin natin ang ating Dakilang Yahweh, maraming salamat po sa mga biyaya po sa loob mo sa nagdaang araw. Sana po pagpalain kayo namin sa susunod na araw at yung kami paspasan. Yan ang napangalan ng Diyos sa Misaya. Ay pa, ay sa mga ating lahat. Happy Sabbath, baby. Happy Sabbath, Lord. Happy Sabbath.